Ay, magandang umaga, Ricky. Magandang umaga sa mga tagapakinig. Opo, ano bagang inyong reaksyon dito? Binabanggit ko itong latest PCIJ report. Si House Speaker Romualdez na pala yung top ngayon na recipient ng DPWH Fund, 57 billion pesos. Well, opo, pinapakita lang talaga yung weather lang. No? Oo. Depende talaga kung sino ang administrasyon na nakaupo at sino ang malapit sa kusina. So kung nung nakaraang administrasyon ay si Rep. Tulong Duterte ang top dahil 51 billion ngayon naman. Na siya, of course, anak ng presidente. Ngayon naman, under this administration, yung Speaker of the House, the pinsan. Opo. Well, ganun. Katulad ng binanggit mo, mukhang yung influensya ang nag-determine kung gaano kalaki yung parte sa share ng budget. No? At hindi na pinapakita na talagang ang budget pinagpaparti-partihan ng mga nakaupo at depende sa lakas. Isa nga, tawag na lakas o influensya, yun ang nagde-determine kung gaano kalaki ang share na makukuha. Opo. At saka itong mga ganito, I think this is just very timely kasi nga, di ba, inuusisa ho natin kung ang budget for 2027 at wala namang pagbabago. May mga kinukwestiyon na kayo nung mga nakaraang araw pa. So paano ho ba ang ano nito? Kasi sunod-sunod na nga din ngayon ang inyong mga hearing. Ang Senado, hindi pa. Kasi pag-iisipan pa nilang maigi siguro kung paano ito. Paano nyo ngayon ito, siguro ang simpleng tanong lang naman kung ng taong bayan masusolusyonan pa bang hindi magkaganito? Natawa ka? Yan ang tanong nating lahat. Well, habang hindi talaga nababago yung sistema ng pagbabudget ay nananatili kahit halimbawa ngayong umaga mamayang alas 9 ay mag-hearing ang Department of Public Works and Highways. Opo. At i-raise na natin itong at actually ipapakita natin na kahit sinasabi ng DPWH sa Secretary of Season na may mga reforma na di umano na pinatupad sa pagbabudget para sa DPWH, nananatili pa rin yung mga dating kalakaran. Ito nga yung tinatawag na sistema ng allocables, yung leadership fund na mayroong mas malaking pondo para sa mga nasa posisyon sa whether sa Malacanang yan or sa Kongreso, Senado, nandyan pa rin. Hindi pa rin nagbabago. No? At dahil may ganyang sistema, yan pa rin ang pinagbabatayan ng palaganap na corruption. Kaya nga kung yun ang realidad. Kahapon nga kinukwento ko rito, di ba, based on yung sa NEP, ang baba ng binibigay na budget sa housing, na nakalaang budget sa housing. Ito yung mga very critical, Kong. Well, tama yun. Tapos ang budget, tapos yung sa kaso ng housing, ang problema, yung patakaran mismo na largely pinaubaya sa private developers. Yun nga Yung low-cost housing tsaka socialized housing. Kaya hindi ma-afford ng mga tunay na nangangailangan. Oo. Kasi iba pang problema rin yun. Ang health, bumaba rin. Tapos yung LGU funding, Kong, ang laki, over and above pa nga dun sa 40% nilang makukuha dun sa, di ba, sa Bandanas Law na era, parang doble-doble na, Kong. Well, last year pa natin, sa BICAM last year pa natin nilantad yan na malaking ang ginawa ng administration, malaking insertion sa tinawag natin at the time LGU port. So, at malaking pondo kinuha from yung budget dapat para sa salaries and benefits ng government employees. Yun ang pinagmulan. Tapos nilagay nga sa dagdag na biyaya para sa mga LGU. At ngayon nakikita natin yan yung pinamumugpot ng Pangulo
no, sa mga Yes, mayor at yes. saka sa mga kapitan. Oo. Alam naman natin, paghahanda na yan para sa 2028. No? Right. Dahil of course, yung tinatawag na political machinery, doon naman nakabatay, no? Sa Oo. support at the LGU level. Yan yata yung ngayon yung national tax allocation, no, Kong? Ang Iba pa yung national tax allocation. Ay, Yung iba pa yun. national tax allocation, yung tinatawag na IRA, dating tinatawag na IRA, Oo. automatic yun. Automatic na appropriation yun. Sa batas, Mm. may takda na share sa mga national taxes. Iba pa yung ang alam yung ko, karagdagan oo. na tinatawag na local government support fund. Yeah, pero Dinagdagan yun ng malaki. ang ibig ko sabihin, Kong, yung iniikot ka mo, nakasama pa si ES Recto, di ba, yun nga yung gamit-gamit nila yung NTA na yan? Ano na nga yun automatic yun Oo. So, pwedeng nire-release na, pero may dagdag pa kasi na malaki. Ayun. Almost 60 billion Oo. para sa LGU. Yun ang pinamumudmud pa. So, bukod Ayun. dun sa NTA na automatic na, Oo. ay may dagdag pa for the 2026 budget, inalobo yung Grabe. additional para sa mga NGU. Yung for 2026, magkano ang kabuuan yung pinamamahagi nila ngayon? Parang mga, if I remember, off the top of my head, parang almost 58 billion, parang gano'n. 58. At tumaas pa yan ng for allocation for 2027. Well, for this year, lalaki pa yan. Oo. Ayun nga. Ayun, talagang, kumbaga, kailangan i-consider natin na itong 2027 budget isa election budget na yan. Correct. Dahil paghahanda na for 2028. So kaya lumalaki yung mga ganyan na nilalagay yung budget sa mga forma ng pork or patronage. Opo. No? Para matiyak yung suporta. So mamaya pala yung hearing for DPWH budget ito, Kong. Tama po. Oo. Opo. And then may hinihingi ka noong nakaraan. I think DTI ba yon sa budget? I think sa Paxilica? Mhm. Ano ba yung hinihingi mo sa kanila? Well, una, humingi tayo ng buong paglalahad sa mga napag-usapan. Kasi, of course, naging controversial yung Paxilica. Right. Ang isang pinagtutuunan ng concern ng taong bayan, yung data centers. Yes. At naglabas ang New Clark City, ang DCDA, sabi nila, walang anumang itatayo raw na Data center. data centers sa New Clark City, puro manufacturing daw yan. No? Pero sa hearing nung nakaraan, nung isang araw, inamin naman sa patanong natin, inamin ng DTI na tama, walang data centers na itatayo ang Paxilica sa New Clark City. Pero sa ibang lugar, meron. So, meron din pa. Ibig sabihin, hindi pala natin nakikita yung buong Picture. Oo nga eh. Yun natin. Ano ba talaga? Saan ibang lugar pa magkakaroon ng mga projects related to Paxilica at mukhang kasama dito yung data center. So, ang concern dyan malaki ang magiging impact sa komunidad at sa kalikasan, no? Yung demand sa kuryente, ibig sabihin kapos na ang kuryente natin, tapos pwedeng magpataas ng kuryente yan. Opo. Yung concern sa tubig, di ba? Dahil matakaw sa tubig ang mga data center. Yes. Sa maraming mga communities natin, problema na nga yung regular na source ng drinking water. So kaya importante mga issue to. Opo. O siya, sige. Kami patuloy ding magbabantay. Kasama niyo kami sa pagbabantay. Kong, salamat sa panahon mo at sa information Buhay ka. Maraming salamat, Ricky. Thank you, sir. Representative Antonio Tino ng Alliance of Concerned Teachers. Oras mo na.